Magandang araw na muli mga boss. Dahil nga sa na-stuck ng matagal itong sasakyan niya dito sa garahe dahil nga sa pag ginamit niya raw at patuloy na yung takbo niya, kumakadyot-kadyot na. Kaya kinabahan na siyang gamitin, baka tumirik. Dahil may kaunting delay lang naman sa pag-start ng makina, tapos kaunting imbestiga sa may-ari dahil gabi na, direct to the point na ako. Papalitan ko ito ng primary at secondary fuel filter. Una, tatanggalin ko itong fuel filter pump niya. Tanggalin nyo lang yan sa pagkakaklamp para mabunot nyo sa fuel hose. After nun, matatanggal nyo na itong rubber pump, tapos gagamit ka ng box wrench sa number 12. Tatanggalin mo naman dyan yung dalawang bolt dito sa fuel pump holder niya. At dahil maluwag na yung dalawang bolt, kamayin mo na yan para mas mabilis mo siyang matanggal. Tsaka mo ngayon ipatagalin itong fuel filter secondary mo. Gamit ka ng plier, bunutin mo yung fuel hose sa may gilid niya. Ayan o, hinihila ko. Pag natanggal mo na yan, gumamit ka ng number 10 na box wrench. Tanggalin mo naman yung nut dito sa holder ng rubber pump mo. Yung nasa ibabaw, yung kulay itim. Kung makikita mo, ayan yung tinatanggal ko. Nakakatusok lang naman yan. Tapos gagamit ka ng Phillips screw para sa dalawang clamp ng fuel hose mo. Kailangan kasi maluwagan mo yung dalawang clamp na yan para maluwag mong mabubunot itong dalawang fuel hose mo dito sa fuel filter secondary. At dahil maluwag na yung dalawang clamp dito sa fuel hose, pwede mo na ngayon bunutin dahan-dahan itong dalawang fuel hose dito sa secondary fuel filter mo. At pag nabunot mo yung mga fuel hose niya dito sa ibabaw ng fuel filter secondary mo, pwede mo na ngayon tanggalin itong fuel filter secondary sa position niya para palitan mo na yan ng bago. Dahil nga sa meron itong fuel filter holder, ibubuka mo lang yan mga boss, tapos pipihitin mo itong fuel filter mo para mabunot mo siya. O diba, nakita nyo naman kung paano ko tinanggal itong lumang fuel filter. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong bagong fuel filter secondary na binili mo. Same procedure lang mga boss, kung paano mo siya tinanggal dito sa holder niya, ganun mo rin siya ibabalik. Tapos dito sa lumang fuel filter mo, tatanggalin mo itong maiksing hose, ililipat mo yan sa bagong fuel filter mo. Yan kasi yung dugtungan ng rubber pump mo. Kaya kung kayo magpapalit ng fuel filter nyo dito sa primary mga boss, ayan, panoorin nyo lang, napakadali lang naman, kayang-kaya nyo yan. Medyo masikip lang yung position niya, pero hindi siya mahirap gawin. Yan lang naman ang mga basic na gagawin nyo sa sasakyan nyo kapag nagkaroon kayo ng problema sa mga pagkadyot, hard starting. Diyan ka muna magsimula. Kung sa palagay mo naman na matagal na yung fuel filter mo, gaya nito na 6 na taon na, ganun ang gagawin mo. Balik tayo sa trabaho mga boss. Pag nailagay mo na itong fuel filter mo sa dati niyang position, huwag mo munang ilalagay yung dalawang bolt dito sa fuel filter holder. Ilagay mo muna itong mga fuel hose para pag sinasalpak mo siya, magalaw-galaw mo, mauga-uga mo, ibig kong sabihin, para hindi ka mahirapang maglagay ng mga fuel hose. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng mga fuel hose, gamit ka na ngayon ng Phillips screw. Higpitan mo na yung dalawang clamp na nakalagay dyan sa fuel hose mo. Siguraduhin mo lang maayos yung clamp dahil importante dyan na wala siyang singaw. Pag okay na, ito namang isang fuel hose, ilagay mo na rin. Gagamit ka naman dyan ng plier para dito sa clamp niya. Kapag naipit mo yan, tsaka mo isalpak itong fuel hose, okay na yun. Tapos, isunod mo na itong fuel pump holder niya o rubber pump holder. May kasama ng bolt yun, lalagyan mo na lang siya ng nut. Tsaka mo ngayon siya hihigpitan gamit yung socket wrench sa number 10. Dahil nga sa nakakapit yan dito sa fuel filter holder, kasama na itong fuel filter sa mahihigpitan. At pag okay na, pwede mo na ngayong ilagay itong dalawang bolt na number 12 dito sa holder ng fuel filter secondary mo. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng dalawang bolt dito sa fuel filter holder mo, o tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench sa number 12. Tsaka mo ngayon higpitan siya ng maayos. Tapos gamit ka naman ng box wrench sa number 10, higpitan mo naman itong dalawang nut dito sa fuel filter secondary filter mo. Ayan naman yung last na hihigpitan mo na. Dahil ang pinakahuling ibabalik mo dyan is itong rubber pump niya. Isasaksak mo lang yan dito sa fuel hose, kabilaan nitong fuel pump mo. Dahil nga meron siyang clamp, gagamit ka dyan ng plier. Siguraduhin mo maayos yung pagkakalagay mo ng mga clamp dito sa fuel hose mo. Hindi rin kasi pwedeng may singaw yan. Pag okay na, dito ka naman sa kabilang side ng fuel hose mo. Isasalpak mo uli yan dito sa kabilang dulo ng fuel pump. Pag naisalpak mo na yan, gamit ka ng plier, ilagay mo ng maayos yung clamp niya. Tsaka mo ngayon siya ipump ng ipump hanggang sa itong fuel filter secondary mo, mapuno na siya ng diesel. Pag puno na ng diesel yan mga boss, mapapansin mo itong fuel pump mo, tingnan mo matigas na siya, di ba? Ibig sabihin yan, okay na. Dahil sa 6 years na itong fuel filter, papalitan mo na ngayon yung dalawang fuel filter niyan. Yung primary niyan, nandito sa ilalim mga boss, pepwesto ka ngayon.
Nakaposisyon yan dito sa ilalim ng passenger side mo. Ayan yung primary fuel filter niya. Bunutin mo muna itong socket wire sensor. Pag nabunot mo na yan, gagamit ka ngayon ng fuel filter wrench mo para matanggal mo itong fuel filter. Ito kasing gamit ko mga boss, seatbelt lang yan eh. Ayan ang ginawa kong fuel filter wrench ko. Adjustable yan hanggang sa pinakamalaking fuel filter o kaya oil filter. Kahit na yung mga oil filter na mga bus, ayan ang ginagamit ko pag nag-change oil ako. Kahit sa mga 6x, ayan din ang gamit ko. At pag okay na yung pagkakaluwag niya mga boss, pwede nyo na yung kamayin para mas mabilis siyang matatanggal. Dahil natanggal mo na itong primary fuel filter mo, gagamit ka ng yabi tubo dyan para maluwagan mo itong fuel sensor niya. At kung sa palagay mo maluwag na siya at kaya mo na siyang kamayin, o di pwede mo na siyang kamayin ngayon para mas mabilis mo siyang matanggal. Dapat bago mo ilagay itong fuel sensor niya, lilinisan mo muna yan mga boss. O ito na ngayon yung bagong fuel filter na primary. Meron na yung kasamang bagong o-ring. Kaya dapat yung dating o-ring niya na luma dito sa sensor ng fuel filter mo, papalitan mo na yan. Ayan na nga yung bago ang ilalagay mo. At dahil nga talagang pipikit-pikit na itong matok, inantok na ako mga boss, pasensya na kayo medyo hindi ko na ayos yung o-ring niya, pero dahan-dahan ko naman niyang ikinabit para lumapat pa rin siya. Huwag kayong mag-alala, after ko naman ikabit yan, chinik ko yung maigi. Mahirap na mamaya magkaroon siya ng leak Ako din naman problema. At syempre naman para sigurado ako, ginamitan ko pa ng basahan yan sa paghigpit para sure na sure. Tsaka ako pinunasan itong bagong fuel filter bago ko siya ilagay. Ganon din mga boss itong base ng fuel filter, bago mo siya ilagay, punasan mo rin yung pinaka-base niya para malinis. At dahil okay na, ilagay mo na. Sa pagkabit yan mga boss, pihitin mo lang yan pakanan ng kamay mo. Tapos, i-final mo na yung paghigpit gamit yung fuel filter wrench mo. Pero hindi naman mga boss yung talagang sobra-sobra sa paghigpit Baka naman mapilipit yung o-ring yan is magkaroon naman siya ng leak pag na-damage. Kailangan naman yung tamang higpit lang para hindi ka magkaroon ng problema. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo nang ilagay itong socket wire sensor ng fuel filter mo. At pag okay na yung pagkakalapat ng socket wire, balik ka uli dito sa secondary fuel filter mo. Dahil nga nasa ibabaw nito, yung fuel pump niya or yung rubber pump niya, ayan yung bobombahin ko. Bobombahin mo yan mga boss hanggang sa mapuno ng diesel itong primary filter mo, tapos i-start mo na. Kaya lang ang problema mga boss, itong fuel pump niya hindi pa siya tumitigat. Kaya ang possible nito, napasukan nito ng hangin sa injection at mamatay itong makina. Sinadya ko talagang ipakita sa inyo yan para magkaroon kayo ng troubleshoot. Ang gagawin nyo lang dyan is ituloy nyo lang yung pagpump hanggang sa mapuno ng diesel yung mga fuel filter nyo at mawala na yung hangin. Under din yan. Subukan ko ulit pa start. Basta tuloy-tuloy lang sa pagpump mga boss kung ayaw. Kung mapapansin nyo mga boss, dahan-dahan lang tumitigas itong fuel pump niya. Ayan yung binubomba ko, yung rubber pump. Dahan-dahan na siya tumigas. Pag medyo matigas na yan, pwede nyo na siyang start. O diba, umandar na siya. Pero tuloy mo lang yung pagpump para sigurado ka na wala nang hangin yung dalawang fuel filter na pinalitan mo. I-pump mo lang siya. Mararamdaman mo pag okay na talaga yan, yung pinapump mo na rubber pump na yan, sobrang tigas na siya, hindi na siya lumalambot. Ibig sabihin, okay na yun. Wala na. Okay na yan. At dahil okay na siya, ibalik mo na sa pwesto itong rubber pump mo or yung fuel pump dito sa holder niya. Hindi kasi pwede gagalaw-galaw yan. Kaya nga merong holder yan para dyan mo siya ipakapit. Tapos ilagay mo na itong cover. Sa cover niyan mga boss, pero lang naman yan dalawang clip. Ayun, nilalagay ko. Pag tusok nyo, pihit nyo lang. Tapos lipat ako dito sa harapan. Ako naman yung mag-try mag-start. Maganda na sigurado dahil bukas ng umaga gagamitin pa itong sasakyan Kahit na inaantok na ako, kailangan maayos yung paggawa. Hindi dahilan yun dahil inaantok ka na kaya hindi mo naayos yung gawa. Dapat maayos pa rin. Di ba? One click siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Kung maaari sana, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Salamat!